Dinidiin ng ilang opisyal ng Administrasyong Duterte na ang pagpahid ng korte sa recantation ng ilang testigo sa kaso laban kay dating Senador Laila de Lima ang dahilan kung bakit tumihina ang ebidensya laban sa kanya. At kaugnay makapanamin natin mismo si dating Senador Laila de Lima. Magandang umaga po, Senadora. Kamusta na po kayo? Magandang umaga, Arnold, sa mga tagapakinig mo rin at sa mga nanonood. Okay na ako, okay naman ako. Ikaw, kumusta ka? Mabuti po. Kayo ba'y nakauwi na sa Iriga City? Hindi pa po. Mamaya pa lang po. Nandito pa po tayo sa NCR. So mamaya po ang balik ko natin doon. Kamusta yung unang gabi at unang araw ng inyong pansamantalang paglaya? Hindi po ako nakatulog. Last night was my second night. Opo. Pero nung unang gabi po, halos hindi po ako nakatulog kasi naninibago po ako sa paligid. Dahil po yung kulungan, yung detention cell, naging bahay ko na po yun ng more than 6 years. So nanibago po ako. So halos hindi po ako nakatulog. Kagabi, medyo nakatulog na ako ng konti. Pero hindi pa rin. Ang dami ko pong mga iniisip sa mga gagawin, kung ano yung mga plano. Saka iniisip ko pa rin talaga yung naging sitwasyon ko doon sa custodial center. Kino-question ng ilang... naman po siguro yon. Opo. Ito po, reaction lang po at kino-question ng mga dating member ng cabinet ni dating Pangulong Duterte. Yung pagpayag daw pong mag-recant yung mga testigo sa kaso nyo, yan daw kasi ang nagpahina sa ebidensya laban sa inyo. Pero ano po, sa decision parang iba yata ang... Opo, sige po. Sorry, you still have question? Hindi po. Kasi binabanggit nila recantation, pero sa decision ng judge, nakita po namin na hindi raw napatunayan na matibay ang kaso laban sa inyo. Tama ka. Yung pagkabasa nyo ng desisyon, yun po ang tama. So thank you for this opportunity na malinawan po natin yan. Hindi po tamang sabihin na kaya nabigyan ako ng bail dahil sa recantation ng mga testigo. Dito sa kasong ito, lalo na sa bail hearing, wala pong witnesses na nag-recant pa. So ang naging basehan nung pagbigay ng bail sa akin at sa aking mga co-accused ay yung mismo mga test, yung pag-assess ng worth or yung merit nung mga testimonial evidence, yung mga testigo ng prosecution, na hindi pa mga nagre-recant as of now. So it's a merit po yan, purely on the merits. It is a very thorough and exhaustive bail decision na inisa-isa yung mga testimonies ng mga bail witnesses, yung mga presenta ng prosecution na sinabi nga ng court na hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi nila, hindi nila na-prove na meron conspiracy kaming mga akusado doon. Kaya ang naging conclusion ng court is there's no sufficient evidence to prove our guilt, that the evidence of guilt is not strong. Kasi sa bail, yan ang pinaka-crucial na question. Is the evidence of guilt strong or not? So sa pag-review, very thorough review ng record ng bagong judge, the Honorable Judge Senadito, ay nakita niya na wala. Pero wala sa mga witnesses na yan, kung hindi ako nagkakamali, about 11 of them yung present ng prosecution during the bail hearing. Wala pa sa kanilang nagre-recant. Meron mga nagpahiwatig, meron mga sumulat na gusto na nilang mag-recant. Pero kailangan nilang i-formalize pa yung recantation nila. So that is not a factor at all. Purely on the merit. So hindi po tama yon. Walang nagpahina sa kaso, kundi mismo yung testimonya ng mga prosecution witnesses. So confident kayo, Senadora, na kahit walang nag-recant, ito na direksyon ng inyong kaso? Confident po kami. Kaya nga po, I think in-announce na po ito ng aking abogado na ang susunod naming hakbang pagkatapos na mag-rule ang huwes dun sa prosecution's formal offer of exhibit na malapit na po nila atang i-file at saka ipafile din namin ang aming comments and opposition, ay magpa-file na po kami ng demurrer. Kung mapagbigyan po yon, kung mag-grant po yon, ay tuluyan ng madidismiss ang kaso, and it would be tantamount to acquittal, just like yung una pong kaso na nag-grant din yung demurrer,
Tapos yung pangalawa nga is na-acquit po ako doon. So para wala na po akong magiging kaso. And that should be really a vindication for me. Pag binabalikan niyo po yung nangyari sa inyo, ano po naisip niyo? Pinatahimik lang kayo dun sa 6 na taon ng Duterte administration? Klaro naman po sa akin yon. Hindi naman nila sa akin to ginawa kung wala po yung mga ginawa ko rin. Na ginawa ko rin laman ng aking mga trabaho. First, sa DOJ Secretary. Actually, we can go back as CHR chairperson and then as DOJ Secretary. And then nung naging senador po tayo, ay tinutukan ko nga ho yung usapin na yan ng extrajudicial killings. Opo. Nung lumalala yung mga patayan na yan under the so-called war on drugs under the Duterte regime. So ang pakay talaga, malinaw ho para sa akin yan na para lang ako patahimikin, para lang ho ako sirain. At they've been trying to do that, na sirain po ako. Ngayon ba? And tiniis ko po lahat yun. Ngayon ba, Senadora, may galit pa sa puso nyo laban sa dating Pangulong Duterte at maging kay Just Secretary Vitaliano Aguirre II? Ang galit po, hindi ko masasabing, mahirap ko kasing i-describe yun, na ginawa nila sa akin, alam naman nilang wala akong kasalanan, hindi ko ginawa yung mga akusasyon nila, sinasabi nilang mga akusasyon na involved daw ako sa droga. That is absolutely false. Tapos kinasuhan ako, kinulong ako. So what do you think I'm gonna feel? Kaya ang ano nga namin is that hindi pwedeng palusutin na lang ito, hindi naman pwedeng wala ka na lang gagawin. It's all a matter of justice. Pero yung pagpapatawad, pinatawad ko na silang mga nagtestigo, o sino man yung mga inutusan na mag-ano sa kanila, pumilit sa kanila o kumausap sa kanila to falsely testify against me. Pero mahirap atang magpatawarin at this point yung pinaka nasa likod niyan. Bakit po so, kayo naman maintindihan po ako ng mga tao. Bakit po kayo inabot ng mahigit 6 na taon bago makapagdesisyon sa inyong kaso? Well, nung panahon talaga ni Duterte, malabo ko talagang ma-dismiss. Dahil nga, silang may kagagawan ng mga kaso na yan. And then, siyempre, meron naman talagang prosesong dinadaanan. And I bore with it. Rinespeto ko yung batas, rinespeto ko yung rule of law. Dumaan ako sa legal process. Kahit matagal, we filed appropriate pleadings. I attended all the hearings. Hindi ako nag-a-absent sa mga hearings. Pinapafile ko yung mga dapat i-file na mga pleadings. Kasi sabi ko, it is within the justice system that I will attain vindication. So, kahit ganyan na tumatagal, dyan lang tayo. Okay. Huwag tayong lalabas sa justice system. Habang pansamantala po kayo nakakalaya, anong mga plano niyo po ngayon, Senadora? Uuwi nga po ako sa amin para makapiling ko na yung matagal na naghihintay na ina ko. Yes. 91-year-old, na bedridden na po. Talagang naghihintay na po. So, meron muna po akong private time sa kanya habang iniisip ko pa po kung ano pa yung mga susunod kong gagawin. Ang dami ko pa pong mga asikasuhin ng mga personal na mga bagay, family matters, financial matters, dahil nga po, more than 6 years is no joke. More than 6 years of being incarcerated is no joke. I have to rebuild my life. May nagpapatanong dito, nakain nyo na ba yung paborito yung pagkain? After 6 years? Ako ho kasi ang magluluto ng paborito kong pagkain. Ano yun? Hindi naman po ako nakakaluto doon sa kulungan. Opo. Yung mga luto pong Bicolano. Okay. Bicol Express, laing. Meron mo nagpapadala rin sa akin paminsan-minsan ng laing. Masarap naman po. Pero syempre, gusto ko pa rin subukan yung klase ng pagluluto ko because I really cook. Okay. So, pag uwi ko po sa Bicol, plano ko po magluto doon. Salamat po. Wag na po kayo magpadala rito. Any political plans as of now, Senador? Wala pa po. Wala pa po. Malayo pa po yan sa natin, sa mga iniisip kasi mas marami po akong priorities pa. Going back to teaching, pati pagiging abogado? Yes, those are definitely options. Plano po talaga po yun. Yung
law practice, private law practice, and also teaching, and while pursuing my core advocacy. Maraming salamat, Senadora. Ingat po kayo. Former Senator Laila De Lima. Salamat din, Arnold. Good morning. Good morning. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.